Naging defensive ang grupo dahil sa pagpunta doon ni Riju. Samantala nagagalit si Yeonji dahil pinahiya daw siya ng kapatid. Nang mapansin nila na lumilipad ito gamit ang sapatos, giit ni Lion Viper na dahil ito sa science. Dahil ang Germa 66 ang nangunguna sa mga imbensyong pangdigma kaya nais makipag-alyansa sa kanila ni Big Mom. Naalala ni Brook na ang Vinsmoke family ay ang sumakop at ang dating namumuno sa buong North Blue. Sagot ni Riju na hanggang ngayon ay isa pa rin silang royal family. Kaya humingi ng tawad si Brook at nakiusap na makita ang ponso nito kaya sinipa siya ni Nami. Nang makita ni Riju si Luffy ay nalaman niya kaagad ang sanhi nito. Dagdag pa nitong kaya daw pumatay ng laso na ito ng isang giant kaya natakot si Chopper. Pero maswerte daw si Luffy dahil paborito ni Riju ang mga lason kaya naman hinigop niya ito mula sa bunganga ng ating bida kaya nainggit si Brook. Habang hinihigop ni Riju ang lason ay lumalakas ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay naging maayos na ang kalagayan ni Luffy. Bago umalis si Riju ay sinabi niyang ang sarap daw ng lason kaya na-in-love pa si Brook. Saka nagising si Luffy kaya natuwa ang mga kasama. Pero inakala niyang nakatulog lang siya habang kumakain ng isda. Kaya sinabi ng mga kaibigan na iniligtas ng babae ang buhay niya. Giit ni Riju na matagal na daw nilang hinahanap si Sanji. At kagagawan daw ng kanyang ama kung bakit only alive lang ang wanted poster ng kapatid. Nagpasalamat si Luffy kay Riju pero hindi daw siya makakapayag na ibigay sa kanila si Sanji. Nagtanong si Yeonji kung bakit kasama ng Straw Hat si Lion Viper. Sagot nitong wala daw siyang pake dahil hindi pa sila kasali sa Big Mom Alliance. Giit nila Riju at Yeonji na ililihim na lang nilang nakita nila ang Straw Hat para hindi magkaroon ng kaguluhan sa kasal ni Sanji saka umalis ang mga ito. Samantala sa ilalim ay nakikita pala sila ng isa sa tauhan ni Jinbei. Nagugutom pa rin sila kaya sinabi ni Pekems na malapit na sila sa isang isla. Nasa 34 Island daw ang mga isla sa nasasakupan ni Big Mom. At tinatawag daw nila itong Toto Land. Umakyat si Carrot dahil may nakikita daw silang isa pang barko. Giit ni Pekems na isa ito sa mga scout ship nila. Kaya pinatago niya ang mga kasama. Bumaba si Lion Viper at sinabi sa mga bantay na ninakaw niya daw ang barko bilang regalo kay Big Mom kaya natuwa pa ang mga ito. Ngunit sa barko ay hindi na nila makita sila Luffy at Chopper. Dahil naglalakbay na pala ang dalawa para sa mga candy. Pagdating ay natuwa sila na ang mga bahay ay gawa sa chocolate. Iba-ibang uri ng mga tao ang mga nakita nila doon. Si Chopper ay hindi mapakali dahil puno ng chocolate ang paligid. Nang makita nila ang chocolate fountain kaya ito muna ang una nilang tinikman. Nakita din nila ang chocolate bathhouse. Meron din mga damit na chocolate na pwede mong kainin habang suot mo. Saka pinakita ang iba't ibang mga bagay na gawa sa chocolate. Nang may maamoy si Chopper ay pinuntahan nila ito. Ginawa ni Pekems ng disguise ang Sunny. Si Nami ay nagsuot din ng cute na disguise na nagustuhan nito. Kaya di na napigilan ni Brook na sumilip upang makita ang ponso kaya binanatan na naman ito at nagkaroon ng maraming bukol. Kinuha ni Carrot ang binoculars at nakita niyang magkakasama ang iba't ibang lahi dahil ito pala ang pangarap ni Big Mom. Nagtanong si Carrot kung pwede niyang kainin ang mga chocolate. Giit ni Pekems na pwede nilang kainin lahat maliban na lang sa mga bubong. Pero hindi pala nakikinig sa kanya si Carrot. Nalaman din ni Brook na chocolate din pala ang mga ponso sa lugar kaya nabanatan na naman. Naghandang umalis sila Nami. At natakot si Pekems nang malaman na umalis na pala sila Luffy at Chopper. Nang may marinig silang kaguluhan kaya siguradong nandoon sila Luffy. Nagulat ang mga tao dahil may kumain sa mga pader ng kafe. Saka nakita nila ang salarin na sila Luffy at Chopper. Dahil dito ay ikukulong daw sila ng Choco Police. Giit ng dalawa na hindi nila ito sinasadya dahil masyadong masarap ang chocolate. Ililigtas sana sila ni Pedro. Nang dumating ang isang babae na sakay ng carpet, na siya palang may-ari ng kafe na kinain nila. Ang pangalan ng cafe owner ay Caramel. Kasama nito sila Nitro the Jelly at si Rob Ian the Carpet. Ngunit pinagtakpan pa nito ang dalawa dahil nagpanggap si Caramel na employee niya ang dalawa. Saka kumuha din ito ng kopiraso ng pader. Nilagyan ng jam saka pinakain kina Luffy at Chopper na labis itong nagustuhan. Sinabi din ni Caramel na malapit na kasing ma-expired ang kafe kaya pinakain niya ito sa dalawa. At binati din siya ng pulis dahil ikakasal na si Caramel o mas kilala sa pangalan na Pudding. Pagkatapos ay may nakakilala pa kay Pedro na tinatawag siyang Captain. Patuloy ang pagkain nila Luffy at Chopper ng pader na gawa sa chocolate. Tapos binigyan pa ni Luffy ang mga kasama. Saka sinubukan ni Brook kung magpapakita si Pudding ng ponso pero sinipa na siya ni Nami. Nagpasalamat si Luffy sa pagliligtas sa kanila ni Pudding. At nagpasalamat din ang dalaga dahil nakatanggap siya ng compliment na masarap ang ginawa niyang chocolate. Nagkakasundo sana sila pero sinabi ni Nami na kailangan na nilang umalis. Ngunit bibigyan daw muna sila ni Pudding ng kape. Saka nagpakilala si Luffy sa tunay niyang pangalan kaya nakilala siya ng babae. Samantala sa isang isla ay tumatakbo ang mga tao dahil marami na naman daw ang mamamatay sa magaganap na tea party ni Big Mom. Nang makita na isang mandirigma lang ang pinadala ng Emperor. At sa mga kalapit isla ay nagkaroon din ng mga kaguluhan dahil na rin sa magaganap na tea party.
Samantala sa Whole Cake Island ay nagsasaya lang sila Big Mom dahil excited sa mga okasyon na magaganap. Sa mga kalapit isla ay pinagpapatay ng mga tauhan niya ang mga tao upang makakuha ng maraming sangkap na gagamitin sa mga pagkain. Subalit sila Big Mom ay hindi ito alintana dahil ang nais lang nila ay ang magsaya kahit merong mga masawi. Nakilala ni Pudding si Straw Hat Luffy. Ngunit sinabi pa ng bida na siya ang magiging hari ng mga pirata. Nalaman din nila na kilala ni Pudding si Sanji. Kaya naalala nila ang sinabi ni Bege na ang pangalan ng pakakasalan ni Sanji ay Pudding. Hindi naman ito itinanggi ng dalaga. Saka nag-alala pa ito sa kanila dahil nasa loob sila ng teritoryo ng kanyang ina. Nang bigla nitong ma-realize ng mga pirata ang kanyang kaharap, kaya kumilos kaagad si Pedro para pigilan ito. Giit ni Luffy na pakawalan niya ito dahil si Sanji lang ang pakay nila. Ayon kay Pudding ay wala daw pake si Big Mom sa mga anak nito dahil ginagamit lang sila sa political marriage para mapalawak ang kanyang impluensya. Kaya naman ang isa daw nilang kapatid ay naglakbay para makahanap ng tunay na pag-ibig. Nagtanong si Brook kung totoong pang 35 siyang anak. Sagot ng dalaga na 85 silang lahat na magkakapatid. Dahil 43 pala ang asawa ni Big Mom. Nang mabanggit ni Chopper si Sanji ay kinilig si Pudding dahil gentleman daw ito. Kaya nalaman nilang in love pala ang dalaga sa gentleman cook. Sinabi ni Pedro na dapat ay atali nila si Pudding dahil baka isumbong sila nito. Pinagtanggol naman ito nila Nami at Carrot. Saka nangako si Pudding na hindi niya sila isusumbong sa kanyang ina. Natatakot man siya sa kanyang ina ay tutulong daw siya na mabawi nila si Sanji. Tinanong ni Pedro kung paano ito makakatulong. Kaya sinabi nitong pipigilan niya ang nararamdaman sa cook. Kwento ni Pudding na wala daw may lakas ng loob na sumuway sa utos ni Big Mom kaya wala daw silang kalayaan na pumili ng mapapangasawa. Pero nang dumating daw si Sanji ay nagustuhan niya na rin ito. Ngunit sinabi daw ng binata na hindi siya nitong maaaring pakasalan dahil nais niyang bumalik sa mga kaibigan kaya nagulat ang lahat na nagawa ito ni Sanji. Nagdrawing ng mapa si Pudding kung paano makakarating sa isla ni Big Mom para makatulong sa kanila. Dahil ito lang daw ang tanging daan upang makarating doon. At magkita daw sila sa baybayin ng isla dahil siya na daw ang baalang magdala doon kay Sanji. Nag-alala naman si Nami kay Pudding. Sagot ng dalaga na tunay na anak naman siya ni Big Mom kaya hindi siya nito papatayin. Napaiyak si Brook sa sobrang kabaitan ng dalaga. Nang kumatok sa pinto ang mga sundo ni Pudding. Ngunit tinuro muna sa kanila nito ang daan. Pero bago umalis ay nais daw munang makita ni Brook ang panso ni Pudding kaya binanata ni Nami. Nainis si Sanji nang makita ang flag ng Germa 66 tapos dumating pa ang nakakainis na si Vito. Samantala isang bansa ang kasalukuyang merong gyera, kaya nagtungo doon ang Vinsmoke Army upang magpabayad ng salapi para iligpit nila ang mga kalaban. Pagkatapos mamili ng mga pagkain ay nadidistract na naman ang grupo dahil sa mga chocolate burger, pasta at fried chicken. Pagbalik nila sa barko ay hindi matagpuan si Pekems. Saka nabasa nila ang babala na bumalik na daw sila. Ngunit hindi nila alam kung si Pekems ang gumawa nito. Pero mas ginanahan pa ang bida dahil dito. Samantala tumulong na ang Germa 66 Army sa digmaan dahil binayaran sila ng kabilang panig kaya mabilis nilang inubos ang mga kalaban. Pagkatapos nito ay aalis na sana sila Ichiji nang barilin siya ng isang lalaki kaya pinrotektahan siya ng alagad. Giit ni Ichiji na nagmamadali siya dahil dadalo pa siya sa kasalan kaya tinutok ang baril sa mukha ng lalaki at tinuluyan ito. Natutuwa ang mga sundalo dahil nanalo na sila sa digmaan kaya labis ang pasasalamat ng mga ito sa Germa 66. Sila Luffy ay nagsimula ng maglakbay patungo sa Whole Cake Island. Kumpiyansa ang grupo na ituturo sila ng mapa na ginawa ni Pudding sa ligtas na direksyon. Naamoy na nila Chopper ang Jam Island. Nang makita ito ni Pedro sa binoculars kaya natuwa ang dalawa. Pero sinabi ni Nami na hindi sila hihinto doon kaya nagmakaawa sila Chopper. Effective nga ang mapa dahil hindi sila na-detect ng mga surveillance ni Big Mom sa ilalim. Nakita ni Brook kung paano bumasa ng mapa kaya siya na daw sa manibela. Kaya magluluto na lang daw si Luffy ngunit sinabi ni Nami na wag na daw siyang magpupunta sa kusina. Sinabi ni Carrot kay Pedro na siya naman ang magbabantay nang makakita siya ng kulay violet sa dagat. Giit ni Pedro na ito ay juice kaya natuwa sila Luffy at nagtanong naman si Nami kung bakit marami siyang alam sa lugar. Nang biglang yumanig kaya nahulog si Carrot at nakita niya sa ibaba ang may gawa nito. Muling sumugod ang sea monster sa kanilang barko kaya muntik na namang mahulog si Carrot. Sa kaumahan nito at nakita ang malaking centipede. Sumugod ito sa kanila kaya naghanda ang lahat at pinagsusuntok ito ng ating bida hanggang sa mag-crack ang katawan at bumagsak ito sa dagat. Subalit may nagpakita pang isang giant centipede na doble ang laki sa kanina. Kaya agad na tumalon ang bida at pinagsusuntok ang mukha nito. Pero hindi ito nasaktan sa mga atake. Kaya pinalabas ni Carrot ang mga kuko at si Luffy naman ay nag-gear second sa kasinipa ang mukha ng halimaw. Dahil sa atake ng bida ay natalo ito dahil nawasak ang shell nito sa buong katawan. Ngunit nalungkot ang mga kasama dahil hindi sila nakaatake.
Samantala sa Whole Cake Island ay nagwawala si Big Mom dahil may hinahanap itong isang dessert. Nagpapanik ang mga bata niya kung paano makakagawa nito para kumalma ang Emperor na ngayon ay patuloy na nagwawala dahil inaatake ng sakit. Lumikas na ang mga tao para hindi sila madamay. Sinubukan siyang pigilan ng dalawang alaga pero hinagis lang sila patungo sa isang gusali. Sila Tumago ay walang magawa kundi ang maghintay na magawa ang hinahanap nitong dessert. Nangangamba naman ang mga alaga ni Big Mom na baka wasakin nito ang sariling palasyo. Kinagat nito ang isa sa mga bahay dahil sa labis na craving sa croquembouche. Patuloy pa rin ang pagwawala ng Emperor dahil hindi pa rin nahahanap ang paborito niyang dessert. Nag-aalala ang mga anak nito na mawasak ang buong isla dahil sa sakit ng kanilang ina kaya pinagmadali nila ang mga chef. Isang bata ang iniligtas ni Moscato mula kay Big Mom kaya natuwa ang mga tao dahil baka makinig daw si Big Mom sa sarili nitong anak. Ngunit pati si Moscato ay sinubukan patayin ni Big Mom dahil ang nais lang nito ay ang croquembouche. Giit ng mga kapatid na mapanganib ang ginagawa ni Moscato pero hindi pa rin siya umalis. Kaya ginamit ni Big Mom ang kapangyarihan sa sariling anak. Nagmakaawa ang mga kapatid sa kanilang ina na huwag sasaktan si Moscato. Ngunit wala sa control si Big Mom kaya ang magagawa na lang ni Moscato ay ang pigilan ng takot para hindi makuha ni Big Mom ang kanyang lifespan. Pero natakot si Moscato kaya napatakbo dahilan para tuluyang makuha ni Big Mom ang 40 years sa kanyang lifespan dahil sa kanyang takot. Pagkatapos ay wala pa rin sa katinoan si Big Mom. Nang dumating si Jinbei na may dalang hinahanap nitong dessert, tumalo ng fishman at isinuksok ang dessert sa bunganga ng Emperor. Kinain ito ni Big Mom at nasarapan sa binigay ni Jinbei kaya nagbalik na ang kanyang control sa sarili dahil sa masarap na croquembouche. Pinag-utos ni Tamago na muling ayusin ang sentro ng isla. Si Big Mom naman ay natuwa sa ginawa ni Jinbei. Ngunit giit ng fishman na meron siyang sasabihin. Pero hindi niya pa sinasabi ay nalaman na ni Big Mom na nais niyang kumala sa kanyang crew. Ang ating mga bida ay patuloy na naglalakbay patungo sa Whole Cake Island nang makita ang watermelon juice. Sa malayo ay may orange juice at meron ding peach juice. Nasa gitna sila nito kung saan naghahalo ang lahat ng mga juice kaya tuwang-tuwa sila Luffy at Carrot. Giit ni Pedro na mapanganib daw doon. Nang makita nila ang mga giant watermelon, giant orange at giant peach. Agad na kinuha ni Luffy ang giant watermelon na napakalaki. Ngunit siya ang kinain nito kaya natakot ang mga kasama. Pero nilabas ni Luffy ang kanyang paa at tuluyan itong winasak. Ganon din ang ginawa sa iba pa kaya nagkaroon sila ng maraming pagkain. Nag-enjoy ang tatlo sa pagkain ng mga malalaking prutas. Nag-alala si Nami pero giit ni Pedro na ligtas naman kainin ang mga ito. Labis ang pinsala na idinulot ni Big Mom sa sariling isla. At dumating ang mga itim na nilalang. Kinuha ng mga bantay ang bangkay ni Moscato. Saka may inutos si Mon sa mga itim na nilalang. Nag-alala ang isang bata kung papatayin din ni Big Mom si Jinbei. Giit ni Mont na walang nakakaalam. Nagtungo sila Big Mom at Jinbei sa kanyang palasyo. Nang maalala ng fishman ang nangyari sa ilalim ng dagat, kung saan sinabi niya sa mga kasama na alam niyang si Luffy ang magiging hari ng karagatan. Napapansin daw ni Aladdin na talagang humahanga si Jinbei kay Luffy. Kaya sinabi ng mga kasama na maaari na siyang sumali sa Straw Hat Crew dahil magiging ayos lang sila doon. Nagpasalamat si Jinbei sa lahat ng mga fishman. Pero nag-aalala pa rin sila dahil siguradong magagalit si Big Mom. Saka dumating si Praylin na asawa ni Aladdin na narinig daw ang usapan nila kaya nagagalit ito sa asawa. Ngunit mas pipiliin naman daw nito si Aladdin kaysa sa kanyang ina. Masaya daw si Wadatsumi na kasama ang mga fishmen. Tanong ni Jinbei kung papatawarin siya ni Big Mom. Sagot ni Praylin na lahat ng nagtangkang umalis sa crew ni Big Mom ay pinapatay nito. Sa present ay sinabi ni Big Mom na mawawalan daw siya ng malakas na crew kaya dapat ay may mawala din kay Jinbei. Kaya pinalabas nito ang roleta kung saan nakalagay kung ano ang mawawala sa fishman. Sila Luffy ay pinipilit tunawin ng starch syrup dahil na-stuck ang kanilang barko sa lugar na maraming mga langgam. Giit ni Pedro na sakalang ito agos kapag lumabas na muli ang araw. Pero kailangan na nilang makatakas bago pa magising ang mga pinatulog nilang mga langgam. Nalaman ni Luffy na noon ay isang pirata pala si Pedro kasama si Pekems. Naglakbay daw si Pedro para hanapin ang Poneglyph upang matulungan si Cat Viper. Pero nang pumasok sila dito ay natalo ang kanilang grupo. Dagdag pa ni Pedro na sa Straw Hat lang pinakita nila Dogstorm ang Road Poneglyph. Kaya namangha daw siya dahil ang huling pinagkatiwalaan nila nito ay si Gold Roger. Dahil nandito na rin daw sila ay nagsuggest si Pedro na bukod kay Sanji ay kunin na rin nila ang Road Poneglyph ni Big Mom. Nais daw ng bida na unahin ang kaibigan kaya sinabi ni Pedro na siya na ang kukuha sa Road Poneglyph. Hindi nila alam na nagigising na ang mga langgam. Kaya sumugod ang lahat ng mga ito sa kanila. Agad na sinipa ni Luffy ang marami sa mga ito. Nakipaglaban din ang kanyang mga kasama. Saka sinuntok ni Luffy ang mga ito gamit ang napakalaking kamay kaya nag-crack ang paligid. Hinahabol si Nami at pinagkakagat naman si Luffy saka nagpatuloy pa sa pagsugod ang mga ito. Kinabukasan ay sumakit daw ang katawan ni Luffy dahil sa kagat ng mga langgam.
Pero natuwa siya nang makita na nila sa wakas ang Whole Cake Island, na isang isla na gawa sa isang napakalaking cake. Kaya hinanap nila Nami ang lokasyon na sinabi ni Pudding, kung saan naghihintay na doon si Sonji. Ngunit paglapit nila ay nagtago ang binata kaya tinatawag siya ng Captain. Nilabas nila Brooke at Pedro ang submarine, dahil sila ang palihim na maghahanap sa road poneglyph ni Big Mom upang makuha ang kopya nito. Kaya nagdive na ang dalawa sa ilalim para hindi sila makita. Sakay ng submarine ay naglakbay sila sa ilalim ng isla. Sila Luffy naman ay tinatawag pa rin si Sonji. Nalaman ni Chopper na meringge pala ang lupa doon. Nang tikman ay nagustuhan din ito ni Nami. Nagtataka si Luffy kung nasaan na sila Sonji. Nang makita nila ang Coke na naghihintay sa ilalim ng puno. Ngunit tumakbo ito sa gubat kaya sumunod sila Luffy. Pagpasok sa gubat ay hindi na matagpuan ang Coke. Kaya nagtataka si Nami kung bakit ito ginagawa ni Sonji. Ngunit ang tatlo niyang kasama ay nadidistract sa mga masasarap na pagkain doon na tinatanggi pa nila pero halata naman dahil naglalaway. Kaya sinabi ni Nami na wag silang maghihiwalay pero iniwan na siya ng mga ito. Kumain ng tatlo ng mga lollipop. Sunod ay kumain sila ng mga caramel candy. Giit ni Nami na kung hindi nila mahahanap si Sonji ay kailangan na nilang bumalik sa barko pero ayaw ng mga kasama. Nang biglang lumabas ang napakalaking halimaw kaya nagtakbuhan sila at muntik pang maiwan si Nami. Naghandang lumaban si Carrot pero sinabi ng buwaya na hindi siya agresibo. Giit ni Nami na mapanganib doon dahil kakaiba daw ang buwaya. Kaya sinabi ni Luffy na mas kakaiba pa rin ang grupo nila. Nais ni Nami na maghintay na lang daw sila sa pagdating ni Pudding. Pero nag-e-enjoy pa daw doon sila Chopper. Nang magtaka sila dahil may doppelganger si Luffy. Nag-away ang dalawa upang patunayan na sila ang tunay na Luffy. Nababatak din ito ang bunganga kaya nalilito ang mga kasama kung sino ang totoong captain. Giit ni Chopper na merong pinagkaiba dahil parang mirror image ang nakikita nilang clone. Sa itaas ay nakita din nila si Sonji na nagpapahinga, at nagkabangga pa ang dalawang Luffy. Muling tumakbo si Sonji sa gubat. Sila Luffy naman ay nagsimulang mag-away pero tila pareho silang totoo dahil magkasing lakas. Hinabol naman nila Chopper at Carrot si Sonji kaya binili ni Nami na wag silang maghihiwalay. Ngunit inutos ng captain na sumunod din si Nami. At nagpatuloy ang dalawa sa paglalaban ngunit parehong-pareho ang mga lakas nila. Gumamit ng Gatling sa isa't isa ang dalawang Luffy. Patuloy ang paghabol ng tatlo kay Sonji. Nang magulat sila dahil may malaking tao na nakabaon ng kalahating katawan sa lupa. Nag-alala si Chopper kaya nagtanong kung sino ang may gawa nito sa Giant pero hindi siya maintindihan nito. Dahil kagustuhan pala ng Giant ang mabaon sa lupa. Nainis si Chopper dahil nag-alala pa siya sa wala. Kaya iniwan na nila ito kahit nang hihingi pa ng apple juice. Sa damo ay biglang may lumabas na isang fighting rabbit na agad namang nakita ni Carrot. Tumakbo ang tatlo at napangiti na lang ang rabbit sa kanila. Pagkatapos tumakbo ng malayo ay nagpahinga muna sila. Saka nagpa siya si Nami na bumalik muna sila sa barko dahil hindi na nila alam kung ano ang totoo. Ngunit ang log post niya ay nagloloko dahil may kakaiba sa gubat na ito. Sa di kalayuan ay nagsasaya ang mga puno at halaman na nagkaroon ng buhay dahil sa kapangyarihan ni Big Mom. Tumakbo ang tatlo dahil hinahabol na naman sila ng fighting rabbit. Nang aatake ito ng sibat ay sumugod si Carrot ngunit nasa lag ang sipa niya tapos sinuntok niya pa ito. Saka ginamitan niya ng kuryente ang alaga nitong ibon. Ngunit inihagis ng kalaban ng sibat nito sa kanila. Habang nasa loob ng palasyo si Sonji ay naaalala niyang dito siya ginugulpi ng mga kapatid. Dumating si Yanji na masaya daw na makita si Sonji. Giit ng Cook na matagal niya nang itinakwil ang mga kapatid. Nagalit si Yanji at sumuntok pero nakailag ang binata. Saka gumamit si Sonji ng malakas na atake at kinalaban ang kanyang kapatid. Inihagis ng rabbit ang sibat nito kaya umilag sila Nami pero ang Giant ang tinamaan nito. Si Luffy ay kinakalaban pa rin ng doppelganger niya. Parehong pinalaki ng dalawang Luffy ang mga kamao at nagtama ang mga ito. Nang mapadaan sila Nami ay niyaya niya si Luffy. Kaya sumama ang isang Luffy sa kanila. Balak tumakas ng grupo kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo pero bumalik lang sila kung nasaan ang Giant. Kaya muli silang tumakbo papalayo at dumaan sa kabilang direksyon pero bumabalik pa rin sila sa Giant. Sa paghahanap ng ibang daan ay nakita nila ang nagsasalitang mga puno at halaman. Dahil nabuko na ang mga ito ay sinakal na ng kasama nilang Luffy si Nami. Dahil ito pala ay isa sa mga anak ni Big Mom na si Bruley na mukhang witch na nais daw wasakin ang mukha ng mga magaganda. Sa isang lawa sa Whole Cake Island ay nagtipon ang lahat ng mga barko ng Germa. Nagsanib ang mga ito upang makagawa ng isang lumulutang na isla. Dahil ang Germa Kingdom ang nag-iisang kaharian na gumagala-gala sa buong karagatan. Hiwa-hiwalay ang mga ito ngunit kapag may okasyon ay nagsasanib upang mabuo ang buong kalupaan ng Germa. Ang citizen nito ay halos puro lalaki at mga sundalo na araw-araw nag-iensayo. Sa itaas ay nanunood lang si Sonji sa mga ito. Ayaw siyang lubayan ni Rijo dahil na-miss daw niya ang kapatid. Sagot ni Sonji na hindi na pamilya ang turing niya sa mga ito. Nainis din ng binata nang makita ang larawan ng kanyang ama kasama ng mga hari ng North Blue na pinatay nito.
Sa flashback ay nagmamakaawa ang mga hari sa North Blue na huwag silang papatayin. Ngunit walang awa pa rin silang tinapos ni Judge Vinsmoke. Giit ni Rijo na normal lang sa mga lalaki ang maghangad ng kapangyarihan. Niyaya pa nito si Sanji na magbalik sa Germa. Saka pinakita ang mga sexing yaya na handang gawin ang kahit anong nais ng mga prinsipe ng Germa Kingdom. Subalit ayaw pa rin pumayag ni Sanji. Kalaunan ay dumating ang kanilang ama na si Judge Vinsmoke. Ngunit para kay Sanji ay wala nang namamagitan sa kanilang dalawa. Nagtanong si Judge kung ano ang ginawa ni Sanji kay Yanji. Sagot ng binata na mahina kasi ito. Kaya sinabi ng ama na pag-usapan na lang nila ito gamit ang mga kamao. Ang tunay na Luffy ay naliligaw sa kagubatan. Kaya nagbabalak ng masama ang mga puno at halaman na patayin siya. Samantala lumabas ang mag-ama para magduelo. Si Yanji naman ay inaayos ang tumabinging mukha dahil sa ginawa ni Sanji. Kaya ginamitan na ito ng makina upang maibalik sa dati. Sumugod si Judge sa kanyang biological son. Ngunit ang lahat ng mga atake nito ay hindi matamaan si Sanji. Saka pinagsisipa ng binata si Judge. At sinabi ni Sanji na kalimutan na nitong mag-ama sila. Habang naglalaban ay sinabi ni Sanji na pagkatapos ng kasal ay aalis na kaagad siya. Giit ni Judge na hindi ito maaari dahil iisipin ni Big Mom na taksil sila. Sagot naman ni Sanji na wala na siyang pake sa mangyayari sa kanila. Saka naalala noong bata pa siya ay mahilig na siyang magluto. Ngunit ang tatlong kapatid ay pinuntahan siya at kinuha ang ginawa niyang cake. Tapos sinipa pa siya ng malakas patungo sa pader. Lumaban si Sanji pero makapal pala ang mukha ni Ichiji. Kaya naman siya ang binugbog ng sariling kapatid ng walang kalaban-laban at pinagtatawanan pa ng dalawa. Dumaan ang kanilang ama kasama si Riju. Kaya sinubukan ni Sanji na humingi ng tulong. Pero sinabi pa ni Judge na wala siyang pake sa mga mahihinang nilalang. Tapos tinawanan pa siya ni Riju bago ito umalis. Dahil dito ay lalo siyang binugbog kaya pinagtulungan siya ng tatlo at pinagtawanan. Sa present ay sumugod si Judge ngunit sinalag lang ito ng coke kaya namangha ang mga nanunood. Binigyan ito ng sandata si Sanji pero sinipa lang ito pabalik dahil ang kanyang kamay ay para lang daw sa pagluluto.